Gusto na raw sanang tapusin ng militar ang bakbakan sa Marawi City bago yung State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. At narito unang balita ni Chino Gaston. Hindi madali para sa mga sundalo ang laban sa Marawi City kahit pa nararamdaman nilang nalalagas ng mga kalaban. Sa mga litratong ibinigay sa GMA News ng isang source, kasama ng bandidong grupo ang mga menor de edad na nasa frontline ng gyera. Bit-bit ang matataas na uri ng armas tulad ng AK-47 rifle, anti-tank weapon at mga sniper rifle. Ang ilan nakunang binubuksan ang mga maleta at ilang kagamitan sa isang bahay. Tinatayang sa sentro ng Marawi kuha ang mga litrato kung saan kita ang mga wasak na bahay at iba pang gusali. Isa pang nagpapahirap sa opensiba, patuloy na ginagawang human shield ng mga bandido ang mahigit 100 bihag nila kasama si Father Chito Suganob. May mga residente raw na nagbibigay ng impormasyon na may gustong sumukong Maute. Ang kaso, yung iba, based doon sa accounts, pinapatay pa nila yung kasamahan nila na gustong umalis. So yun yung dynamics na nangyayari ngayon sa main battle area. Ito yung indication that yung Maranao culture ay nagpa-play dito pagdating doon sa pag-achieve ng resolution nitong gyerang ito. Sabi ko nga, we reiterate our position. Had it not been for the combined effort or some fighters from the Abu Sayyaf ranks joining in some of the foreign fighters who also engaged against the government troops, this crisis would not have reached a month long. Tiniyak ng militar na igagalang nila ang karapatang pantao ng mga Maute na susuko, pero di raw dapat makialam ang ibang grupo tulad ng Moro Islamic Liberation Front. Sa ika-42 araw, patuloy ang bakbakan dito sa Marawi. Nagliliparan pa ang mga ligaw na bala. Mula sa aming pwesto, tanaw ang gusali kung saan daw nakatago ang mga hostage ng Maute ISIS. Ang sabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, sa impormasyon nila, nasa Marawi pa si Isnilon Hapilon, 10 milyong piso. Ang reward ng gobyerno para sa ikadarakip ng sinasabing emir ng ISIS sa Pilipinas, $5 million naman mula sa US government. So before SONA, tapos na sana yun. We'll see. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting.